Amen. Praise the Lord. Okay, tayong lahat po ay magsitayo at buksan po natin ang salita ng Diyos sa aklat ni Lucas. Book of Luke, chapter number 13. Mabasahin po natin verses 1 down to 10. And let's read the Word of God with understanding. At sa pagbabasa po ng salita ng Diyos ay dapat talagang lalakasan. Alam niyo po kung bakit ang King James Bible ay maraming mga punctuations? It's written for public reading. Hindi po yan binabasa lang ng silently, but it is actually for public reading. I'll start verse number 1 and then you join me verse number 2. And then I'll read verse number 3. Join me also on verse number 4. Hanggang matapos po tayo sa verse number 10. There were present at that season some that told him of the Galileans, whose blood Pilate had mingled with their sacrifices. And Jesus answering said unto them, Suppose ye that these Galileans were sinners above all the Galileans, because they suffered such things. Kalimitan, mga ganyan. No? Pag may nakikita tayong suffering ng iba, we think we are better off. No? Natural yun. No? Pag nakikita ka, may naghihirap, may ganito, sabi lang, buti na lang ako. Pero sabi ng Panginoon, yan ba talaga iniisip nyo? Verse number 3, I tell you nay, but except ye repent, you shall all likewise perish. Or those 18 upon whom the tower in Siloam fell and slew them, think ye that ye are sinners above all men that dwell in... Ganun ulit. Verse 5, I tell you nay, but except you repent, you shall all likewise perish. He spake also this parable, a certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came and sought fruit thereon, and found none. Then said he unto the dresser of his vineyard, Behold, these 3 years I come seeking fruit on this fig tree, and find none. Cut it down, why cumbereth it the ground? And he answering and said unto him, Lord, let it alone this year also, till I shall dig about it, and dung it. And if it bear fruit, well. And if not, then after that thou shalt cut it down. And he was teaching in one of the synagogues on the Sabbath. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang inyong salita na amin pong binasa upang makita namin ang mga nangyayari sa inyong panahon when you were here preaching the Word of God. Sa totoo po, Panginoon, sa panahon na yan at sa aming panahon is essentially the same. And people are still the same. Maliban lang, Panginoon, na ikaw ay aming susundan, then there would indeed be changes in our lives. Kaya tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na amin nga pong bibigyang pansin. Magkaroon po kami ng pusong mapagpakumbaba sa inyo nga pong salita. Maraming salamat po sa pagkakataon ito. Holy Spirit of God, help me out ng inyong mga salita when we apply this in our times, lalo na sa panahon ng Kapaskuhan, ay makita po namin na kami nga po ay nabubuhay ayon po sa inyong kalooban. Maraming salamat muli sa pagkakataong ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, please take your seats. Ang nais ko pong tingnan natin na
puntos dito po sa mga wika ng Panginoon ay doon sa salitang, except ye repent, ye shall all likewise perish. Except ye repent, you shall all likewise perish. 2 beses na inulit ng Diyos ang mga salitang ito, ang mga katagang ito. Maliban na ikaw ay magbago ng kaisipan sa mga bagay na magdudulot sa iyo para magbago din ang iyong affection, na yung kaisipan yan, hindi lamang magbabago ng iyong paniniwala, kundi magbabago din ng iyong gustuhin sa buhay, na magbubunga ng pagbabago ng ating mga ginagawa. Maliban, ang sabi ng Panginoon, except ye repent, you shall all likewise perish. So pag sinabi din natin perish, yan po is to be completely destroyed. Maliwanag po dito sa ipinapaliwanag ng Panginoon. Maliwanag sa ipinapaliwanag. Amen. Kasi maraming nagpapaliwanag pero lumalabo. Ang Panginoon nililiwanag niya. Sabi niya, di ba naiisip ninyo, akala niyo itong mga Galileans na ito, na pinaghalo-halo ang kanilang mga dugo. Alam mo yung ibig sabihin nun? Pinagpapatay ang mga yan. Pinaghalo-halo na lang walang respeto sa kanilang buhay. Iniisip nyo ba na mas maigi kayo kasi kayo ay under kay Herod, under kay Pilate at hindi pa kayo namamatay? Do you think that you are better off than them? Ang sabi ng Panginoon, except you repent, you shall all likewise perish. Kung paano yung kamatayang yan na walang respeto sa buhay, eh ganun din mangyayari except you repent. Maliban na magbago ang iyong isip, ang iyong paniniwala sa mga bagay na nais ng Diyos na baguhin mo sa isip mo, sa paniniwala mo, na magdudulot yon ng iyong pagbabago rin ng gugustuhin at tatahakin sa buhay at magbabago eventually sa buhay mo. Except you repent, you shall all likewise perish. Hindi rin yan, yung buhay mong yan, ay hindi rin pakikialaman. At yan din ay paghahalu-haluin lang na kagaya ng kamatayan ng isang hayop, na kagaya ng isang kamatayan, walang silbi ang buhay mo. At tapos sabi pa ng Panginoon, or those 18 upon whom the tower in Siloam fell. Pambihira yun. Yung 18 na nakilala nyo na sikat, 18 katao na yan. Biro mo sila'y nadaganan ng tower. Sa lahat ba namang dadagan sa'yo yung tower pa? Hindi ba nga pag Pilipino, pag nadaganan yan, malas mo? Akala nyo sila lang ang malas. Sabi ng Panginoon, kung yan ang kaisipan, kung mga Pilipino ang mga yun, akala nyo sila ay kaawa-awa. Kasi ikaw ay buhay, kasi maganda bahay mo. Biro mo yan, lumindol, buhay ka pa. Nagkaroon na nga ng pandemic, buhay ka pa. Lalo ko na-appreciate ang buhay na binigay ng Panginoon habang nakikipag-usap ako sa tao. Nakikita ko ang mga pamilya, kulang na sila dahil sa pandemic. Kulang sila dahil na aksidente at namatay. Kulang. Mga pamilya na dapat ay buo. Pero mga nangasira, nagkulang ang kanilang mga pamilya. Those 18 upon whom the tower in Siloam fell and slew them,
Think ye that you were sinners above all men that dwell in Jerusalem. Kasi ganyan mga Hudyo, parang mga Pilipino. Kapag kuminsan yung kahirapan, we always associate that with curses. Alam mo, pag ikaw ay Kristiyano na, yung kahirapan, totoo, it is curse because of the sin all over the world. Pero hindi dahil naghihirap ka, is always curse. Maaaring ito ay pagsubok ng Panginoon sa buhay mo. Makita natin. So maging maliwanag, yung pagsubok, sinusubok yung pananampalataya mo kasi tama. Yung pagpapalo naman, ay pinapalo ka ng Diyos kasi mali yung naging buhay mo. Amen. Are you saved? So dalawang bagay ho yun. Kaya hindi dahil titingnan mo yung isa ay may problema sa buhay, ay pinapalo na. Marahil, pinapalo dahil sa kasalanan. Pero marahil yan naman ay sinusubok kasi nga gumagawa ng tama. Amen. Kaya huwag tayong kagaya ng mga kaibigan ni Job. Kasi nung mga panahon na yun, hindi pa nila alam yung pagsubok. Kaya akala nila nung si Job namatay ang kanyang mga anak, nawala yung kanyang mga bakahan, lahat ng kayamanan niya, yung bahay, everything. Pagkatapos nagkasakit pa siya, akala nila ay talaga nagkasala siya. Kaya pinipilit nilang sabihin sa kanya, kasi makasalanan ka, kasi lahat pinag-imbutan mo, kasi madamot ka, kasi lahat ng gano'n. Lahat na lang ay ginawa nila, inaakusa kay Job. Pero sa tingin naman niya, alam naman niya kasi nagpe-pray nga, ayon din sa tala ng Bible, he would pray, he would sacrifice to God, he would follow the word of the Lord. At alam niya yun, buong puso niya. Kaya lang, hindi rin niya maintindihan, bakit nga ba siya, bakit nga siya naghihirap ngayon. Pero maririnig natin sa kanyang salita, the Lord giveth, the Lord taketh away the Lord taketh away. Blessed be the name of the Lord. At nung nagkasakit siya, sabi niya, though this body worms shall destroy, yet, ano sabi na pa yun? I will see in my flesh God Himself. And then he sabi na, and He knoweth the way that I take. Then when He hath tried me, I shall come forth as gold. Kaya ho, itong salita ng Panginoon ngayon ay personal, hindi para sa iba. Para sa atin. Tingnan mo muna sarili mo. Kaya sabi ng Panginoon, do not think of all these things. Huwag mong iisipin yan. Do not judge. Anong gagawin mo? Sabi niya, I tell you, nay. Hindi nanay yan, ha? I tell you, no. Don't you ever do that. Pero itong dapat mong gawin, except you repent. Except you repent. Kaya mahalaga yun. Dapat sa kanilang nakita mong buhay nila, tingnan mo na sarili mo. Matuto ka na sa kanila. Matuto ka na doon sa experience nila. Kaya nga magbagong isip ka na. Magkaroon ka na ng tamang kaisipan sa mga bagay sa buhay. At yung kaisipan ng Diyos, yun ang dapat mong ilagay sa isip mo. So pag sinabing repent, nais ng Diyos na magbago ang ating kaisipan. Kasi tayo ay galing lahat sa iba't ibang mga klase ng buhay na marumi, na malayo sa Diyos. Wala dito sa atin na nagsasabi na nung ipinanganak ka, nabubuhay ka na sa kalooban ng Diyos.
Lahat tayo ay ipinanganak na makasalanan. Lahat tayo ay ipinanganak at lumaki na walang consciousness sa Diyos. Kaya tingnan mo, sino bang nagturo sa'yo para magsinungaling? Wala naman nagturo. Sino ba nagturo sa'yo na angkin ka ng angkin sa mga bagay hindi naman sa'yo? Toothbrush ng iba ginagamit mo. Hindi naman sa'yo. Panloob ng iba nung wala kang makita, kinuha mo. Hindi naman sa'yo yun. Hindi mo alam na may buni siya. Ngayon, kating-kati ka na. Bakit? Paano nga? Mapag-imbot ang isang tao. Sinungaling ang isang tao. Mainggitin. Sino nagturo sa'yo para mainggit? Nakita mo lang matangos ang ilong niya. Sabi mo, bakit naman kasi ganito ang ilong ko? Samantalang ang ganda-ganda naman niyang ilong mong yan. May 2 butas. Malapad nga lang. Pero sa lapad niyan, magandang yan. Walang katulad yan sa buong mundo. Oh. Ba't ba kasi ganito yung mata ko? Parang laging nakapikit. Ba't ba kasi ito yung mata ko? Ba't parang luwang-luwa? Paano kinukumpara mo yan sa iba? Mata yan. Ang mata, may puti. Di ba? May puti. Ang mata, mayroon din ganyan yan. Basta may mata. Oh. Pasalamat ka. Yung tenga mo, meron ka rin yan. Bakit ba kasi ikinukumpara mo sana yung tenga ko medyo... Bakit ba kasi itong tenga ko parang Ruby Rosa? Lahat lang yan, mainggitin. Kaya tingin nyo, marami mga gaya-gaya, puto-maya. Kasi hindi niya mamahal yung i-create sa kanya ng Diyos. Kasi malayo talaga. Tingnan nyo, bakit may bakla at may tumboy? Kasi nainggit siya doon sa mga babae na maganda. Kasi sabi niya, ay, mas maganda ako sa kanila. Oh. Hindi niya matanggap na siya ay create ng Diyos na lalaki. Hindi niya matanggap na create siya ng Diyos na babae. Kasi, kababaeng tao mukhang lalaki. Sabi nung isa, kailan ba naman nagkaroon ng mukhang babae at mukhang lalaki? Pag babae ka. Amen? Pag lalaki ka, ganun din. Pero wala talaga sa Diyos. Ayaw niya yung ginawa ng Diyos. Lahat tayo ay ayaw. Sa lahat ng mga ginawa ng Diyos sa buhay natin, gusto nating paltan. Diba yung ayaw mo na ganito dito yung kilay mo, tatanggalin mo yan, pagkatapos itataas mo. Ay, di ba? Ayaw mo yung ganyang ilong, kaya naglalagay ka ng bridge. Kaya nung nabasa, ayaw mo yung ikaw, ang buhok mo ay ano yun, yung diretso. Kaya nagpakulot ka. Ayaw mo yung kulot, nagpaunat ka. Tingnan yung mga tao. Sabi ng Panginoon, di naman, okay naman yung ikaw, i-develop mo yung binigay ng Diyos sa'yo. Amen? Di-develop mo. Pero wag kang lumihis doon sa ginawa ng Diyos sa'yo, nais ng Panginoon. Oh, ikaw ay tinatawag ng Diyos full-time sa gawain. Pero sabi mo, meron pa akong gagawin. Ito ang plano ng Diyos sa buhay mo. Pagkatapos sabi mo, may mas maganda pong plano si Mama. Mga magulang, kung ang plano ng Diyos sa iyo, tawagin ang anak mo, mag full-time sa gawain, isang araw, dalhin doon sa Iraq.
Dalhin siya sa mission field. Pero sasabihin mo, hindi anak, inhinyero ka. Ikaw ang mag-aahon sa atin. Alam mo, ito tandaan mo bilang anak ng Diyos. Ikaw na lumilihis sa plano ng Diyos. Except you repent. Akala mo yun ang mag-aahon sa'yo. Yun ang maglulugmok sa'yo. Bakit kasi lumihis ka? Saan? Doon sa plano ng Diyos. Narinig nyo yung mga pastor dito nagsalita nitong Oktubre. Sabi mo, mabihira itong mga ginawa nila sa buhay nila. Pero maraming salamat na pinagpala ang kanilang mga pamilya dahil sila'y sumunod sa plano ng Diyos sa buhay nila. Kaya kung iniisip mo, ako kasi ang pag-asa ng aming pamilya. Wow! Ikaw ang pag-asa? Akala ko ba ang Diyos ang pag-asa? Lumilihis ka kasi. Hindi lamang sa pagkagawa sa'yo, maging yung plano ng Diyos sa buhay mo. Sino bang mas magaling na nagpaplano ng buhay natin? Totoo, mayroon tayong isipan na pwedeng magplano. Mayroon tayong eskwelahan, tinuturuan tayo paano ang SWOT. Ano ba yung SWOT? Ano yan SWOT? SWOT analysis. Strength, weakness, opportunity, threats. Ano yun, pastor? Ano ba yung SWOT na yan? Yan ay ginagamit sa kolehiyo, tinuturuan tayo. Paano yung pinaka-advantahe sa buhay mo? Para hindi ka magkamali sa decision sa buhay mo. Especially pag ikaw ay may business. Para hindi ka malugi. Sino ba nag-business dito na ang kanyang plano ay malugi? Wala kang planong malugi. Ikaw'y nag-aaral. Bakit ka rin nag-aaral? Para makatapos. Saan? Sa pag-aaral. Hindi magkakamit ng MD. MD. Hindi mo alam yung MD? Marriage degree. Hindi pa tapos ng pag-aaral, pero may asawa na. Hindi yung plano yan. Kaya kayo nag-aaral para makatapos. Amen? Oh. At mayroon tayong balak sa buhay. Kanina narinig natin yung isang stewardess. Tapos teacher ng math. Bihira, ilang taon din siya magiging teacher ng math yun. Tapos yung isa magiging teacher ng Bible. Ay saan yun mag-aaral dapat kung yan ay gusto mag-teacher ng Bible? Eh di dapat sa Scepter College. I mean, do we think or take it lightly itong mga sinabi ng mga batang to? I think there is something that we should do. Na hindi natin sisirain yung mga bagay na yan. Natutulungan natin na ma-attain nila yung bagay na yan. Dahil marahil yun yung plano ng Diyos sa kanilang buhay. We do not know. We are not God. Hindi tayo ang pag-asa. Ang Diyos ang pag-asa. Kung susunod lang tayo sa Kanyang salita. Kaya sabi niya, except you repent. Kaya nga ngayong umaga ay dapat tingnan natin ang mga sarili natin kung nagbago na ba ang ating mga kaisipan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos sa ating buhay. Amen. Sa disenyo ng Diyos. Huwag nga tayong maniwala doon sa sinasabi na I am the captain of my own soul. Sarili kong buhay ito. Yan ang turo nung mga matatalino na wala sa pagkakilala sa Diyos. Ayun naman yan. At dapat matutunan mo kung ikaw ay anak ng Diyos, matutunan mo na sundin ang kalooban ng Diyos, ang salita ng Diyos. Hindi yung turo ng mga tao na walang pagkakilala sa Diyos. Huwag kang tumulad sa nagsasabi lang, nakikiisa lang. Kasi may mga bandwagon effect. Marami sila doon, kaya nandoon siya.
Dapat matutunan mo kung anak ka ng Diyos na magbago ng kaisipan. Bago ka ng kaisipan. Repent, except you repent. Kaya maraming mga buhay ang nasisira. Bakit? Because they are the captain of their own souls. Ang gumawa sa iyo at sa akin ay ang Diyos. Di dapat siya nakakaalam kung anong gagawin ko. Ba't nasisira yung mga appliances? Kasi sabi doon, 110 volt yan. Huwag mong isasaksak dito sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, ano meron? Ilang voltahe yung saksakan? Hindi mo alam. Saksak ka lang ng saksak. Pag mayroon na nakitang electric fan, ganon ka na lang ng ganon. Ilang voltahe din eh. Oh, sige. Practical arts. Ang voltahe dito sa Pilipinas ay 120? Ang alam ko, blood pressure yun. 220. Kaya yung mga appliances galing sa ibang bansa, tingnan mo, lalo na kayo mga full-time ha, sa nag-aaral sa Bible School. Tingnan mo muna kung yan ay 220 o 110. Dahil baka pag sinaksak mo yan, biro mo mamahalin. Pag sinaksak mo na lang basta. Ay di, ano mangyayari pag yung 110 sinaksak mo sa 220, Michael? Wow, sabog! Talagang sabog, ganun yun. Kasi hindi ka naniwala sa manufacturer. Pwede naman yun! Pareho lang naman na saksakan saksak! Ay parang ganyan mga Kristiyano. Do you believe that you are designed by God? Yes, sir. Do you believe that God created you in His own image? Aba, hindi dapat talaga siya masunod sa buhay natin. Because except you repent, you shall all likewise perish. Para ka lang isang appliance na isinaksak sa 110 ka, taga-raos nilagay ka sa 220. Eh di, ano ka nga, Michael, pag sinaksak ka sa 220, 110 ka. Putok. Kaya marami mga Kristiyano ganyan, putok. Sabog talaga, sabog. Maraming Kristiyano, sabog. Pag tingnan mo siya, hindi siya mukhang Kristiyano, sabog. Pag tumingin ka, makinig kayo maigi, pag tumingin ka sa isang tao, alam mo ba kung Kristiyano yan o hindi? Para lang, alam mo ba kung babae yun o lalaki? Sabog! Hindi mo alam kung babae siya. Biro mo nakatalikod, pareho silang mahaba ang buhok. Pagtingin niya, sabog nga kasi. At maraming Kristiyano, tingin pa lang, dapat alam mo kung Kristiyano yun o hindi. Kaya yung iba, akala na, alam nyo kasi dyan sa baptist, nagpapagandahan kayo ng suot, hindi, pinapakita lang namin sa iyo kung ano ang tamang pananamit. Damit pa lang yun, kapatid. Damit pa lang. Marami pa tayo sa Kristyanismo, hindi lang sa damit. Kaya pag maayos yung damit niya, maayos yung buhok, maayos yung mukha, hindi ko sinabing nilagyan ng mga pintura. O kaya ng mga masilya, yung mga mukhang yan. Pinag-uusapan natin, malinis yung mukha. Nakangiti. Di ba? Amen. Yan, yung mga mukhang yan, oh. Matindi, oh. Nakangiti siya. Maayos yung buhok. Pag may buhok. Siyempre, pag walang buhok, alangan naman. Oh, pag may buhok, maayos. Maaliwalas. Eh, kung ang mga babaeng ito kaya, pwede bang hiram ko kayo? Ay, baka kayo mapahi. Baka ang mga ito eh. Hindi kayo, abeng. Abeng. Halika nga, abeng.
Ikaw lang best example kasi marunong siyang game to game. Di ba? Pag tiningnan niyo siya, di ba? Kristiyano ba, tingin niyo? Kung ganito ang buhok niya. Kung ganyan ang buhok niya. Sige nga. Sige. Anong ganyan? Anong nangyari? Sige, guluhin mo nga. Yung parang kang luka-luka. Yung parang luka-luka. Ay, para luka-luka. Kaganyan itsura niyan. May isip niyo ba matino ang isip? Di ba? Hindi. Maraming Kristiyano ganun, sabog. Makita mo sa palengke, sabog. Makita mo doon sa kanilang opisina, sabog. Makita mo dyan sa kalsada, umagang-umaga, sabog. Thank you very much. Ang mga lalaki, ganun din. Pero, Kristiyano, pagkatapos nakahubad sa labas. Ang alam ko, ang tao, nagbibihis. Pero yung mga hayop talaga, hindi yan binibihisan. Baliktad na balentong pa sa ating panahon. Kung alin yung pusa, alin yung aso, yun ang binibihisan. Pero, nilalagyan pa ng diaper. Pero tingnan mo ang mga tao ngayon. Sila ngayon ang nakahubad paglabas. Tapos Kristiyano ka pa, mas makikita ka doon. Sabihin mo nga sa akin, kung hindi ka sabog. Punta tayo sa salita. Kaya mapapakikipag-usap ng mga sabog. Sino ba dati dito ang sabog? Si Ivan? Kaya dito ang sabog dati. Si Sir Chay, sabog dati. Ang daming kwento yan. Biro mo yan. Sino dito ang mga sabog dati? Si Preacher John Mark. Wala siya. Sorry John Mark. Gagamitin kita. Di ba pag sabog ka? Pag naka-drugs ka? Pag nakainom ka? JR, pag nakainom ka? Ano ang salita mo? Brother Digno, ano ba salita mo noon? Ano kinakanta mo? Japanese. Inchik. Kasi sabog eh. Kausapin mo siya sabog. Parang yung kausap ko noon punta kasi sa Maynila, kinausap ko sila. Pinaliwanagan ko ng salita ng Diyos. Magpe-pray na kami. Opo, sasunod po ako sa panalangin. Susunod na. Dakilang Diyos, patawad po sa aking mga kasalanan. Sumunod siya. Nagpapasalamat po ako na nalaman ko, sinod naman siya, na yung kaparusahan na dapat tatanggapin ko sa impyerno. Sabi, ayaw na sumunod. Sabi ko sa ba't ayaw mo na sumunod? Nagsisisi na nga, pupunta pa sa impyerno. Sabi, sabog talaga to, no? Dali nga, hindi pa tayo tapos mag-pray. Inaamin mo nga. Inaamin mo nga na makasalanan ka na dapat pupunta ka sa impyerno. Sige, hindi. Nagsisisi na nga ako, ayaw ko pumunta sa impyerno. Ang ba sabi, hindi ba nakakainom? Nakita ko naman obvious naman. Hindi ko na tinanong na nakakainom. Pero hindi pa kasi tayo naman tapos manalangin. Tuloy-tuloy lang natin. Hindi tuloy. Hindi ko alam kung totoong naligtas, pero sumunod siya sa panalangin. Pero sa puso niya, sabi niya, maganda po na aralan niyo ako.
Ibig sabihin ay kahit man nagkaganon siya, ang sa akin ay na-share ang salita ng Diyos. Sabi ko nga sa kanya naintindihan mo ba itong pinaggagawa natin? Baka naman yan mamaya, pag nahulasan ka na, wala ka na. But I was giving the word of God by faith. Sabi ng Panginoon, ibigay ang salita ng Diyos sa mga makasalanan. Amen? But, ikaw ba'y hindi makasalanan? Ako din ay makasalanan. Pero nagbago. Sa totoo nga lang, may naging miyembro ng simbahan dito. Galing sa Linggo. Noon nandun pa kami sa Rizal Street. Diyan sa baba. Yung simbahan noon, isang ano lang yan, maliit. Yung parang garahe lang. Kaya ilang upuan lang na nandun. At tapos ay mayroong bakod niyan. Ay dumating si Kuya Romy. Kuya yun, ay naging naging witness ko sa kasal. Pagkatapos ay galing sa magdamag doon sa sugalan, magdamag doon sa inuman, magdamag doon sa bar. Pagdating niya doon ay napasagsag daw siya doon sa doon sa bakod. Napahawak siya. Hindi siya papasok, pero napahawak lang siya. Nakita ng usher. Yun ang gusto ko sa usher na yun . Sabi niya, sige po, alin na po kayo. Welcome ho. Ay di pinapasok, pinaupo doon. Nakinig ng salita ng Diyos. The next week, nandyan na naman siya. Pero hindi na lasing. Binago ng Diyos ang kanilang buhay. Bakit? Except you repent, you shall all likewise perish. Bilang mga anak ng Diyos, dapat talaga maging buhay mo na magbago ka doon sa kalooban lagi ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga may Biblia para malaman mo ang kalooban ng Diyos. Kaya may simbahan para malaman mo ang kalooban ng Diyos. Kaya may pangangaral sa salita ng Diyos para malaman mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Ano lang susundin mo? Yung kalooban ng Diyos, mag-repent ka kasi. Yun ngayon, yung narinig mo, yun ang pananganan mo. At yun ay pabuhay mo. Yun ang gustuhin ng puso mo. At yun yung tatahakin mong buhay. Huwag ikaw magpaplano ng buhay mo. Ang Diyos. Hindi ikaw ang pag-asa ng bayan. Ang Diyos ang pag-asa. Hindi ikaw ang pag-asa ng pamilya nyo. Ang pag-asa ng pamilya mo ay ang Diyos. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Kaya ngayon po, bilang mga anak ng Diyos, lalo na ngayong Kapaskuhan, di ba mayroon ka ng balak sa buhay mo? May plano ka na. Bakasyon grande. So anong plano mo? People making list, buying special gift, taking time to be kind to one and all. Anong gusto natin, di ba? Magtulog-tulog lang, kain-kain. Alam mo, dapat magbago ka na ng kaisipan. Pag anak ka na ng Diyos, dapat baguhin mo na. Kasi pagdating ng panahon, mga kagaya nito, alam nyo, ang Kapaskuhan o mga bakasyon, dito sa mundo, masyado sila sa consumerism, ika nga. Ano yung consumerism? Ang focus nila, shopping. Ang focus nila, gift giving. Ang focus nila ay spending. Ang focus nila ay to commercialize Christmas. Pagkakakitaan. Getting revenue. Kain dito kahit sobra-sobra, sige kain. Kaya sabi ng mga doktor, kapag dating ng Pasko, binibigyan na nila ng mga gamot ang mga diabetic. Kasi pagdating daw ng
January, ang daming inaatake ng diabetes o kaya ng hypertension. Bakit? Ay panay ang kain. Hello? Parang nagsasalita ako sa mga may balak ng maghanda ng napakarami. Amen? Oh, si pastor naman, killjoy. Hindi, sabi ko sa inyo, bilang mga anak ng Diyos, dapat magbago-bago ka. Mag-trim down ka sa mga bagay na yan. Amen? Sige, pastor, wala kaming ibibigay dyan sa church na mga pagkain. Hindi ko sinasabi yun. Ang sinasabi ko lang, i-trim down mo. And then, ilagak natin sa iba pang pagkakagastusan, mas maganda sa gawain ng Diyos. Amen? Amen! Kaya nga may Christmas gift to Jesus tayo. Sa December 22. Eh di mas magandang magamit yan sa gawain ng Diyos. Mas magandang gamitin natin. Dapat yan ang preparasyon mo. Bakasyon grande, ang dami mong oras para paupo-upo. Tagatapos hindi, wala kang panahon para mag-soul winning. Hello? Ang dami. Sabi mo, magmula ng January, ang dami kong ginagawa, ang daming gagawin. Wala akong panahon mag-soul winning. Ngayong bakasyon, edi marami! Kaya may Christmas kantata tayo sa December 22, sa hapon ng linggo. Sabi mo, ang dami-dami kong ginagawa. December 22, maka-attend ka man lang. Ano yung December 22? Linggo. At sa gabi ay kakanta ang choir ng mahaba-haba, ng marami-rami, para marinig ng mga tao kung anong klaseng awitin ang dapat sa Pasko. Kaya yan, tawag natin dyan ay Christmas kantata, ay dapat magdala ka ng bisita at kasama ka. Bilang mga anak ng Diyos, magbagong kaisipan tayo sa mga panahong kagaya nito. Because except you repent, you shall all likewise perish. Bilang mga anak ng Diyos ay dapat natin magkaroon ng pagbabago, magbago-bago naman ang klase ng Pasko natin sa ating panahon ng 2025. Dati-dati mga kasama mo kainuman. O December 25, imbis na ikaw ay pumupunta doon sa mga bahay-bahay at namamasko po. Imbis na nagbabahay-bahay ka at namamasko, magbahay-bahay ka, nagbigay ng tracts. Pero mas maganda pumunta ka ng simbahan kasi division fellowship natin. Amen? So kanya-kanyang division kasi sa gabi, prayer meeting. Lalo na hindi ka nakakadalo ng prayer meeting. Dapat ngayon, December 25, nandun ka sa prayer meeting. Dapat December 25, nandiyan ka sa prayer meeting. Kaya sa umaga pa lang, kasama mo na ang mga mananampalataya. Amen. Oh, nandito kayo sa iba't ibang mga lugar. Ang lawak naman ng ating simbahan eh. Kung gusto mo sa creek, doon kayo sa creek. Gusto mo sa pavilion, gusto mo saan? Doon sa mga lugar na yan. Pagkatapos prayer meeting, sama-sama together. Hello? Ay, paano iba yung balak mo sa buhay? Eh kasi, pastor, nakapagpabook na ako. Yun na nga eh. Mag-repent ka nga. Na sumama ka sa gawain ng Diyos. Ano ba ibig sabihin ng repent? Magbago ng kaisipan. Tapos magbago ka ng gusto. Ang gusto ng Diyos, pag prayer meeting, kasama ka. Ang dami mong prayer request. Huwag ka naman sa prayer. Oh. Amen? Tapos frontliner ka pa, wala ka pa doon. Oh. Sabihin mo nga sa akin. Eh kasi ang dami po talagang daming ginagawa. Oo nga, ang dami talagang ginagawa.
Pero maraming salamat. Bakasyon ng December 25, ano? Sarado ang mga mall. Sarado ba mall? Sarado ba ang ano? Open daw ba? Ay, open. Oh, tagatapos doon ka pupunta sa mall. Ay, bakit hindi sa simbahan? Amen. Okay, sa December 29, dapat talaga, pag Pasko, di ba ikaw, bilang pamilya, umaawit para sa Panginoon? Wala na nga kayong panahon para umawit together? Ay bakit hindi natin gawin lang December 29 bago magtapos ang taon sa December? Ay kasama ka, yung pamilya mo umaawit dito. Bawat division may kanya-kanyang musical play. May istorya, sariling istorya. Tapos yung pamilya nito, kakanta niyan, ito. Kaya ang mga direktor nyo, mga division head, at saka yung mga outreach preacher. O, di ang saya. Di ang saya. Ay, di ang sarap ng pakiramdam na nakaawit man lang sa Panginoon bago matapos ang taon. Ilang beses ka nang kumakanta sa karaoke. Naghahanap ka ng 100, ay hanggang ngayon 75 pa rin. Pero masaya ka. Bakit hindi ka magbago ng kasiyahan ngayon? Saan ka ba dapat masaya? Ay di makikita ka na may kaluluwa na naliligtas. Makita mo na ikay nakapagbibigay sa Panginoon. Amen. Ang dami mo nang ibinigay sa mall. Ang dami mo nang ibinigay kay Henry C. Patay na ba yan si Henry C? Oh, doon sa mga anak naman niya ngayon. Lahat na lang iginastos mo doon. Sa mga pagkain yan, bakit hindi ka naman magdagdag ng ibibigay para sa Panginoon? Uulitin ko. Bako konti. Yung iba kasi parang ayaw maniwala eh. Ano ba? Salita ng Diyos yun eh. Giving is not my idea. It's the Lord's. Ano sabi ng Panginoon? For God so loved the world that He gave. He even gave Himself. Bumaba siya, binigay niya ang kanyang sarili, kaya nga siya ipinanganak. Pero ang binibigyan mo ng regalo, sarili mo. Ay dapat naman magdagdag ka at sabihin mo, paano ba ako magbibigay sa Diyos sa sinasabing kanyang kapanganakan? And hindi natin sinasabing December 25 ang kapanganakan ng Panginoon. But certainly, He was born. Wala nakalagay sa Bible na December 25 pinanganak si Kristo. Pero alam natin that there is a season when He was born. At maraming salamat nga historically and worldwide ay tinatanggap nila na may pinanganak na tagapagligtas. And so, how do we give to Him? We give to Him in the church. At kung tayo din lang magkakatipon in His name, ay di doon sa church. Kaya pupunta tayo ng simbahan. Dapat nga more well-attended ang mga bagay na yan. Dahil yan ay para sa ating Panginoon. Yung iba kasi well-attended ang kanilang mga family reunion. Baguhin naman natin ngayong December 2025. Amen? 2024 rather. Magbago-bago ka naman. Ano sabi ng salita ng Diyos? Repent. Except ye repent, you shall all likewise perish. Bilang mga anak ng Diyos, yung plano ng Panginoon, ito, magandang plano sa Kapaskuhan. Amen? Join our Christmas cantata. Soul winning. Every week nga dapat maaabot natin yung 2,000 na souls won. Amen? Every week dapat naabot natin yan. Mas marami nga dapat talaga bisita. Mas maraming ang Bible study. Amen.
At yung ating faith promise ay dapat na ibibigay natin. Bilang mga anak ng Diyos, saan ka ba gagawa? Ay magbago-bago ka na. Busy-busy tayo sa sanlibutan. Sabi nga ng awitin, may oras sa kalayawan, ngunit kay Jesus wala ba? Do you have any room for Jesus? Do you have any room? Do you have time with Him? We all have time with ourselves, with our families, with our friends. But do we have time with God? He established the church so we could have time with Him, so we can give to Him, so we can work for Him. Bilang mga anak ng Diyos, tingnan natin ating sarili. Patapos na ang taon mo. Have we ever really have time with the Lord? We have so much time with our studies. We have so much time with our work and our bosses. Mga boss natin, pinaglingkuran natin sila. Matatapos ang buong taon. 366 days. And how many hours at ilan doong porsyentong binigay mo naman sa Panginoon? Bilang mga mananampalataya, except you repent, you shall all likewise perish. Let's all stand up, please. Muli, dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong pinagkaloob mo po sa amin. Pagpalain mo ang inyong salita upang ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng totoong repentance. Maraming salamat na makaramihan sa amin have already changed our mind patungkol nga po sa kaligtasan. That there is only one way, and that is Christ, and we have received Him a long time ago. Pero marahil meron po dito sa aming kalagitnaan na hindi pa niya alam yung bagay na yun. At ang hinihiling ko po, Panginoon, ay magkaroon siya ng kalinangan to really only believe on the gospel that this is the only way to heaven. Maraming salamat din po, Panginoong Diyos, that you have given us the church and your word. And we have so long, marahil meron din po dito na naalam na ang inyong plano sa kanyang buhay, na tinatawag mo siya sa gawain. Sa mga gawain dito po sa simbahan. But it is high time that he should repent indeed and change and follow your plan in his life. Maraming mga bagay, Panginoon, na baguhin talaga namin sa aming buhay. At higit sa lahat ngayong Kapaskuhan, ma-practices po namin na dapat mabago. Oh God, I pray that you would help us. Pagpalain mo po ang invitation sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.